Ayan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating prayer for the nation. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Yes, Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalog mo po sa amin. Maraming salamat sa opportunity na makapakinig at mapag-aralan ng iyong salita at magamit mo po para maipanalangin ng iba, Panginoon. Lord, maraming salamat sa privilege, maraming salamat sa buhay po ng bawat isang nakikinig, and Lord, pangusap ka po sa amin, ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon. Lord, thank you, we honor you, we bless you, O God, and gamitin mo lamang po ako bilang iyong vessel at gamitin mo po ako mightily, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yun, praise God. So, i-share ko pong salita ng Diyos sa gabing ito ay matatagpuan po sa Matthew 6 verse 21. So, babasahin ko po ito sa Tagalog version. Sabi dito, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, pagpalain ng pagkakabasa ng salita ng Diyos. So, chapter 6 of Matthew ay part ng sermon ni Jesus on the Mount. So, ang buong context ng main verse natin kanina, 6 verse 21, ay nasa Matthew 6 verses 19 to 21. Na may pamagat na ang kayamanan sa langit. So, basahin ko na lang din po sa inyo. Verse 19, sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, yun po kanina, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, ang title ko po is, Where is our treasure? Kapag narinig na rin ang salitang kayamanan, ang maaring unang pumasok sa mga isip natin is literal na kayamanan. Tama yung, syempre, andyan na yung pera, andyan na yung mga accessories, pwedeng mga gold accessories, ganyan, ginto, pwede ding investment. Ano pa nga ba yung mga pwede nating unang-unang pumapasok sa isip natin pag narinig natin ang kayamanan? Pwedeng bahay, mga properties, ganyan. 'Di ba? Ano pa? So, yun yung mga examples ng mga kayamanan na literal, as in literal. So, 'di ba? Sabi doon sa verse, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naniniwala ba kayo na kapag halimbawa may kayamanan tayo, syempre, andun din yung puso natin. Magbigay ako ng example. Sabihin na natin meron tayong gold accessories, ganyan. Syempre, kung nasaan yung gold accessories na yun, iniingatan natin, 'di ba? Mini-make sure natin na hindi nasisira, 'di ba? Mini-make sure natin na hindi mawawala kasi nga gold 'yun. Tsaka for the information of everyone, ang gold lang tsaka lupa ang hindi bumababa ang value habang lumilipas ang panahon. So, kapag gusto niyo mag-invest, yun, ang magandang pag-investan is lupa tsaka gold kasi tumataas ang value niya over sa paglipas ng panahon. So, balik tayo doon. Yun nga, halimbawa pag may gold accessories tayo, 'di ba? Mini-make sure natin na hindi masisira, hindi mawawala kasi nga mahal. Mahal yung value noon, hindi pwedeng mawala lang kasi pinaghirapan din naman natin 'yon. Syempre yung mga meron tayo.
most of the time talaga pinaghihirapan talaga natin yan. Ayaw nating mawala, ayaw nating masira, ayaw nating manakaw. Pero, syempre, andito tayo sa mundong to na may mga talagang nasisira, di ba? Sabi nga kanina sa verse, may naninirang insekto, ganyan, at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw, pwedeng manakaw, pwedeng kunin sa atin, di ba? So, ayun, sabi ko nga, kung nasaan naroon, sabi dun sa verse, kung nasaan naroon yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Ibig sabihin, nandun yung puso mo kasi, di ba pag nandun yung puso mo, susunod lahat. Ang ibig kong sabihin, nandun yung puso mo, syempre yung isipan mo andun din. Iniisip mo kung paano nga ba protektahan yung bagay na yun, kung paano nga ba ma-maintain yung value or mas tumaas pa yung value. Paano pa nga ba? Pag syempre, andun yung pagkikare mo, pag-iingat mo, andun yung sumusunod din yung katawan mo kapag nandun yung puso mo, 'di ba? Binibigay mo yung energy mo, ganun, nag-exert ka ng effort, nabibigay ka ng oras. Syempre, ginagastusan din 'yan, 'di ba? Hindi nawawala yung may ini-invest ka ding pera para sa kayamanan na 'yon. Tama. So, ayun nga, naroon din ang ating mga puso. So, yung title natin, Where is Our Treasure? Syempre, hindi naman po masama na magkaroon tayo ng kayamanan dito sa lupa. Tama naman po yun na mag-ipon tayo, na mag-save tayo, 'di ba? Mag-invest din tayo. Tsaka, syempre, naniniwala din naman ako na ayaw din ng Lord na naghihirap tayo. Ganyan. So, ayun po, hindi po masama na magkaroon tayo ng kayamanan dito sa lupa. Pero, ang pinaka-priority pa rin, yung magkaroon tayo ng kayamanan dun sa langit. Tama? Sabi nga, kung nasaan yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. Kung ang kayamanan, ang sinasabi natin ay ang kayamanan natin ay nasa langit, syempre, andun din yung heart natin. Andun, sumusunod din yung pag-iisip natin, yung katawan natin, 'di ba? Nag-exert tayo ng oras, ng energy, ng effort, 'di ba? Nagbibigay tayo ng time, ganyan. Tsaka, hindi naman ibig sabihin na kayamanan is literal na material things. Yung iba, sa mga magulang, 'di ba? Minsan, ewan ko kung narinig nyo na, pero ibang sinasabi ng mga ibang magulang, ang kayamanan daw nila, mga anak nila. Tama, naman, correct naman, tsaka iba makikita natin kapag sinabi nilang kayamanan nila anak nila, makikita din talaga natin nandoon din yung heart nila. Ibig sabihin, binibigyan nila ng oras yung anak nila binibigyan nila ng oras yung kanilang mga anak, pinag-aaral nila ng mabuti. Hanggat maaari makatapos siya ng pag-aaral, yung course na gusto niya, makuha niya, 'di ba? Tsaka, ipino-provide yung mga pangangailangan nila. Kasi nga, naniniwala sila na kayamanan nila ang kanilang mga anak. So, gumagastos sila, binibigyan na ng time, ganyan. Andun yung energy nila. Kasi nga, andun yung puso nila. So, kapag andun yung puso natin, nagiging evident, 'di ba? Nagiging evident sa mga kinikilos natin, na hindi evident sa ating mga buhay. So, tayo, matanong ko lang po, right now, anong kaya yung pinaka nilalaman ng ating mga puso? 'Di ba? So, kung ano man po yun, syempre, si Lord lang at tayo ang nakakaalam nun. Sana ipatungkol pa rin sa Lord. Lagit lagi, amen. So, why we should set our heart on
eternity above all else. Sabi ko nga kanina, hindi masama yung magkaroon tayo ng kayamanan dito sa langit, pero dito sa lupa, pero mas priority pa rin yung magkaroon tayo ng kayamanan sa langit. Tama. So, why we should set our heart on eternity above all else? Kasi yung mga chasing other things like perfect job, dream home, financial stability, praise, and recognition from others, tama naman po lahat yun. And those things will never bring us security and fulfillment. Correct? We will never be satisfied pag yung mga worldly treasures ang pinaka nilalaman ng mga puso natin. Tsaka isipin na lang din natin na sa isang iglap, pwedeng maglaho yung mga yon, yung mga possessions na meron tayo dito sa lupa. Kasi nga, sabi nga kanina sabi nasa natin, may naninirang insekto dito sa lupa, may kalawang, may nakakapasok na magnanakaw. So, anytime, pwedeng mawala yun, di ba? Pwedeng mawala, pwedeng masira, pwedeng makuha ng iba. Tsaka, lahat naman ng meron tayo, galing din lang lahat yun kay Lord. Yes, may part tayo, nagsipag tayo, ginawa natin yung part natin. But the Lord, pagmamay-ari niya pa rin lahat ng nakikita natin. Lahat ng bagay, maging ang ating mga buhay, pagmamay-ari ng Diyos. So, sobrang iksi lang ng buhay natin dito sa lupa. Tama. Dati, wala pa sa 2 digits ang age ko. Naalala ko pa yung mga time na yon, mga around 9 years old, 6 years old, 8 years old. Pero ngayon, nasa 20s na po ako. Bilis lang ng panahon, di ba? So, ayun, if our hearts are in the right place, which is the place of God, our treasure will be safe and no one can take it from us. Amen. Ano nga ba yung kayamanan natin sa langit? 'Di ba? Nakaka-bless na yung may makita kang yung hindi ka nag-give up. Hindi tayo nag-give up sa pakikitungo ng maganda sa kapwa natin. Hindi tayo nag-give up na sharean ng salita ng Diyos yung makakakilala natin. Tapos makikita natin sila one day na sinuko na nila yung buhay nila kay Lord. Diba? Finally, yung tagal-tagal nating niluhod sa panalangin, yung tagal-tagal nating pinagtiyagaan na kahit na nakakaano na ng heart, yung grabe yung iyak na natin sa prayers, ganyan. Tapos, kahit na ginagawa na tayo ng mali, pero pinipili natin na gawan pa rin ng mabuti kasi nga yun yung kayamanan natin yung makita sila one day na nagtataas na din ng kamay para kay Lord, di ba? Yung nagbibigay na sila ng buhay para kay Lord, yung nag-grow na sila na din yung gagamitin ng Lord para maabot pa po yung ibang tao. So, yun yung pinaka priceless na treasure na pwedeng magkaroon tayo. Kung wala man tayong pagmamay-ari or kayamanan dito sa lupa, let us make sure na meron sa langit. Tama? Kasi kahit wala dito, kasi hindi man tayo mabigyan ng opportunity, pero we pray na meron at meron na magkaroon tayo ng treasure dito sa lupa. Pero kung wala man, sana hindi natin mapabayaan yung eternity, yung kayamanan natin sa langit. Tsaka yun nga, habang tumatagal tayong bilang Kristiyano, andun na yung nai-impart na sa atin, na-imprint na sa atin yung kingdom mindset. Na sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng pupuntahan natin, anong sasabihin natin, iniisip natin kung makaka-add ba ng value sa kayamanan natin sa langit yun. 'Di ba? Kung may makakakilala, kung yung gagawin natin yun, may ma-reach out bang iba,
kung hindi sila madi-discourage sa pagsunod sa Diyos, ganun. Kahit na nasasaktan man tayo minsan. So, sa mga bago pa lang po na Kristiyano, di ba? Ano po yung ginagawa natin para pwede nating lagi po nating i-assess yung ating mga sarili kung kung yung heart ba natin nakaset pa ba sa eternity, kung ginagawa pa ba natin is na mas nadadagdagan yung kayamanan natin sa langit, 'di ba? So, sa unang-una diyan sa paggising pa lang natin sa umaga, kahit bago ka pa lang na kahit hindi ka bago na Kristiyano, lalong-lalo na sa mga matatagal nang sumusunod kay Lord, inuuna pa ba natin ng Lord, ganun, sa pagising natin sa umaga, ganun. Saan napupunta yung mga oras natin, 'di ba? Kung yung oras ba natin na napupunta lang sa social media or pagbabasa ng kanyang salita, syempre, pag di natin binabasa yung salita ng Diyos, wala din tayong ma-share sa iba. At hindi rin natin malalakaran ng tama yung buhay pag wala tayong guidance sa salita ng Diyos. So, sa pag-achieve ng ating mga goals, ano yung pinaka-motivation natin? Yung maparangalan ng Lord or para sa atin lang, 'di ba? Sa pag-aaral, sa mga goals na yan, pag na-achieve na natin, ibabalik ba natin yung glory kay Lord or aakuhin natin na sa atin lang? Syempre, para kay Lord yun at para mas maabot pa ang iba. Sa paggawa ng tama o mali, naiisip pa ba natin kung anong nararamdaman ng Diyos, 'di ba? Pag gumawa tayo ng mali, naisip ba natin kung nasasaktan ng Diyos doon, 'di ba? Nag-ask pa ba tayo ng guidance from the Lord? So, ayun po, sana yung treasure natin, kanina yung tanong, where is our treasure? Tanong siya na pamagat din ng exhortation na to. So, where is our treasure? Yung tanong na to, sana lagit lagi ang treasure natin, may treasure tayo sa langit. Tama. Yung makita lang natin na yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, na sumusunod na kay Lord, na nakakakilala na sa Diyos paunti-unti, 'di ba? Yung pinagpe-pray natin, nakikita na natin yung mga answered prayers. Kung hindi pa, let us continue, mag-continue lang tayo sa pagpo-pray dahil we know that God is working behind the scenes and nag-work ang Lord kahit hindi pa natin nakikita yung resulta. So, ayun lamang po, and to God be the glory.